Right, ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to Overtime. This is Maricel Casino Rivera. And before I move to our guest, let me welcome Attorney Oscar Oca Moreno, sir. Hi, Sel. Good afternoon, and good afternoon, everyone. And welcome once more sa atong overtime episode this afternoon. And wow, we have a very interesting topic and, of course, a very interesting multi-talented guest, no? Sa film industry, sa photography, sa food, Yes. and of course magazines, no? Yeah. And many others, no? So ano siya, no? Very interesting field of expertise or fields of expertise. And let's talk about this area. How can he manage to blend his talents, no, in all of these fields, no? And wow, galing, you know, and ang combination of his skills. And then we'll also explore more deeply into this respective fields. So we'd like to thank him for accepting our invitation to be our guest this afternoon. And Sel, please do the honor of introducing our special guest. Yes, thank you very much, Attorney. And we're very pleased to have with us this afternoon our guest who studied at De La Salle College of St. Benilde, and he also studied intensive filmmaking at Mobile Fund class of 2019, and studied cinematography at Mobile Fund class of 2019, and studied directing also at Mobile Fund. And he also studied at the De La Salle University for his MBA. And he was a former co-founder and developer at greenbook.ph, a Lasallian social networking site in Manila. And he's a caretaker at Cinevon Manila, Philippines. He's also the founder and editor-in-chief at Risk Magazine. It's a new sexy magazine under the Spotted Magazine, Publishing Manila, Philippines. He's a film director and fashion, lifestyle, beauty, and advertising photographer at Von Consejo. And he's also the founder and chef at Katsurific in Manila. And he's also the founder and animator and web developer at WebD since August 2014 up to the present in Manila, Philippines. Ladies and gentlemen, marami tayong pag-uusapan and so interesting because he's into many areas. And let's learn more from Von O'Neill Buen Consejo. Sir, good afternoon. Welcome po to Overtime. Good afternoon po. Thank you for inviting me, Sir Oka. Yeah. Von, maraming salamat, no? In fact, we are honored sa pag-accept mo ng invitation. Now, tinignan ko ang short resume and in our short talk before the program started, I asked you, dahil ang mga Buen Consejo, ang father niya galing Baler sa Aurora. Opo. Did I get that correctly? Yes, And then ang mother niya is from Batangas City. Tama po, sir. And so pinanganak siya sa Batangas, sa pamilyang Katapang ang mami ni Von, no? So but then lumipat sila sa Manila. And Von is single. Yeah. Eh, dalaga ito kasama ko, Von. Nagdangat man siya daw. Seriously, alam mo, na ano ako, no, dahil natapos siya sa Lasal, Benilde, and then you started working for banks as an IT specialist. Ano bang natapos mo sa college, Von? Yung course ko po kasi is parang mix siya ng business administration at yung computer application. So ngayon, yung trabaho namin doon is gumagawa kami ng mga systems sa bank, yung mga ganun. Parang ganyan po. Nagpo-program kami ng mga systems. Oh, and mga malalaking bangko ito sa Manila, no? So you looked into the systems, the IT, and alam mo, matagal ako sa banking world dyan sa Manila, 20 years. And alam ko yung mga IT recruit, mga magagaling eh.
Talagang iba ang mundo. Mm. Iba ang Saka mundo. may sariling mundo po. Yung sariling mundo. So, mga ilang buwan or taon ka doon sa IT world. Uh, parang mga 5 years din sir ata ako sa IT. Then eventually doon ako nag-transfer na ako sa ano nag-ano ako ng sa ano na sa business na ng food after that. Oo. Pero ano kayo doon? Dahil IT, ang daming, yan yung, Areas na The yun. systems malalaking bangko ito mo, no? So talagang, bali bali sa systems po kami, systems analyst yung ano yung work ko dati. So kami yung nagche-check ng mga ginagawa ng programmer, yung flow ng systems. Ganun po. yeah, baka meron tayong mga common friends, no? In the banking. Opo. Oo. Anyway, pero you left and to pursue your own business. Opo. And doon sa business mo, ano na ito? Saang particular field of expertise ang ano mo, na pursue mo? Actually din sa akin kasi nung nag-start ako sa passion ko sa cooking, more on Mediterranean yung cuisine yung mga ginagawa ko eh. So more on mga parang Middle Eastern, parang ganun po. So eventually yun, sumasali ako sa mga bazaars. So doon ako nag-start po. And then, how did you go into photography? Sa photography sir, 2011, nandito yung parang nag-apprentice ako isang top fashion photographer that time, si Doc Marlon. So, yun, doon ako nagsimula. 20 lang nag-apprentice ako ng mga almost a year. Yeah. Then after that, sir. Yeah, go ahead. After that, medyo noong una kasi na-shock ako dun sa industry kasi galing ako corporate eh. So, syempre iba yung corporate, iba yung fashion, medyo magulo na konti. Oo. So yun, so na-shock ako. So after ko kay doon sa apprenticeship, nag-isip muna ulit ako. Medyo matagal nagtrabaho muna ulit ako noon that time. Bumalik ako sa food. Then after a few years, na-realize parang na-miss ko yung trabaho na yun. Parang gusto kong bumalik. So 2014, nag-ano ako na, yun, tinayo ko na yung magazine. Yun yung Spotted magazine ko. Yan. So itong magazine, ano ang ano mo dyan because of the photos or ikaw rin ang nag-i-edit noon or what was your role? Bali ako po yung lahat. Actually, marami akong ginagawa din, sir. Ako yung editor-in-chief. Tapos, ako yung nag-check ng mga pumapasok ng mga materials. Then, sa main cover, ako rin yung nag-shoot. Wow. Mga celebrity po. Yun. Yan. And saan ka ba unang napunta after leaving the bank? Photography diretso or sa food? Sa ano mo na po? Food po. Food. Oo. Food po. Yun po talaga yung ano kasi parang ano ko nun eh. Ano ko kasi talaga passion. Hanggang ngayon, ano ko pa rin siya, yung sa food. So kahit nag-shoot ako, nag-direct, andun pa rin yung passion ko sa food. Did you undergo any special training dyan sa Wala po. Hindi ako culinary? Mahilig lang talaga magluto. Hindi po. Sarili lang. Mahilig lang talaga po ako magluto. Kasi nung bata ako, yung yaya ko parang magaling siya magluto. So nanonood lang ako sa kanya. Kasi tinry ko magluto mga college, bandang college yun eh. So nagtry ako magluto, okay naman yung luto ko, nasarapan sila. Doon ako na-incline na, sabi ko, okay pala magluto. Nag-interesado na ako. Tapos dapat mag-transfer ako nung college. Pag-graduate kasi 1 year na lang eh. Gusto ko mag-transfer ng culinary. Ang problema, babalik ako para akong babalik ng first year po. So, hindi ko na sinuloy. IT kasi ako nun eh. So, sabi ko, sasayang tagal. First year na naman ako. Yeah. Pero nandun yung ano mo, craving mo. Yes, so po. Hanggang ngayon, ganun po.
So, self-study ka lang, Von, or Opo, self-study lang po. Mahilig lang ako gumamit ng mga ano, ng mga spices, mga ganun. Talagang fusion lang, yung talagang sarili ko, titikman ko kung okay sa akin. Hindi dati gusto ko mag-aral kaso lang hindi na natuloy, medyo naging busy rin sa work. now, do you have a restaurant or ano bang ano niyo? More on bazaars po kasi sinasalihan kasi may iba akong work. So baka hindi ko siya mapokusan kaya more on bazaars ako sumasali. Sa bazaar, oo, oo. Opo, like yung mga merkato, yung mga ganun po. Dati mga Yeah. merkato, ganyan. Opo. Oo, yung mga ano, mga weekend, mga Yes ganun. po, weekend bazaars. Opo. Oo. Meron yan sa Makati, di ba? Doon sa may Salcedo Village, oo. Opo, meron doon. Oo. Parang ano, Sel, yung parang sa Singapore, yung Newton Circus, no? Although ito, Mm. ang Newton is it's basically food, no? Opo. Pero itong bazaar, andyan din, marami ka ring mabibili dyan, no? Sobrang dami po iba-ibang klase ng ano, Yeah, ng food. yeah. And lahat ng mga ano, yung mga interesting na mga pagkain, napupuno yung isang block diyan sa Salcedo Village, Opo, puno lagi. puno yan, oo. Pero pag park. So marami ring pupunta diyan, Von, ha? Opo, marami po. Marami talaga. Ang Kumbaga, galing. maganda rin kasi siyang training ground kumbaga sa mga nagsisimula na sa food business, pinaka the best yung bazaar. Kasi makikilala ka dun. Kumbaga, pag marami nagsimula dun actually ng mga parang food cart business. Galing, galing. Opo. And, wow. Sometimes, yung concept ng food bazaar, ginagawa din dito yan sa Cagayan de Oro, doon sa mga malls. Yes. Opo. Oo, ginagawa din nila, although occasionally, no, not regularly. Normally, parang Burmans po yan marami. Yeah, yeah, yeah. Burmans, So, kumusta dyan sa, ano mo, sa food interest mo? May grupo ka dyan, Von, or Sa ngayon kasi sir, hindi pa ako nag-ano kasi nung pandemic, para na-stop parang nawala na nawalan tayo matagal tayong wala talagang business ngayon. So pero nag-try ako mag online pa rin. Parang di ba nausog po nung pandemic ng mga titinda online, mga ganun. Tinry ko lang din siya that time. Online. Marami okay naman po. Marami rin more orders that time. yeah, sana may pwede rin mag-order from Cagayan de Oro, no? Oo nga po, kung meron lang po, para sa ibang bansa, pwede po, di ba? Sa mga ipapadala from Marami dito, Von, ang nagbibenta online, mga pagkain. Simula Marami po ng dito. pandemic po, no, parang naging naging normal na yung pagtitinda nila ng food. Oo. And in fact, kahit yung mga restaurants, no, they had to adapt para makakapagbenta rin sila online. And Marami na kasi talaga nagtitinda po. Kailangan mag-adapt talaga rin yung mga restaurants. yeah, yeah. And in the meantime, yung photography mo, tuloy pa rin. Opo, yung actually doon ako nagfo-focus ngayon, photography, tsaka sa film production. Oh. Now, okay, film production, yan, nag-undergo ka ng special training dyan. Yan yung sa Mowel Fund, no? What about the photography? Did you go through some schooling there? Apprenticeship lang po yung sa sa photography kay yung kwento po kanina parang 2011 na-meet yung isang sikat na photographer noon. So I did my apprenticeship mga almost a year ako sa kanya. So every day yun tsaka para ka rin nasa school kasi hindi ka pwedeng may ibang trabaho. So every day na kasama mo lang siya, nagte-train ka sa kanya for a year. Wow, matagal yan, ha? Opo. Every day, nagre-report Every day ka po. And sometimes 8 shoots a day. So may talagang sobrang busy nung time na yun. Marami ka rin natutunan sa kanya doon sa Actually sa kanya ko po natutunan lahat.
pati yung mga editing sa kanya po. Notice ko meron ka ring sports photography. Yeah. Opo, meron po dati. Doon Oo. nagsisimula ako. Yun po, doon ako, yun yung pinakauna kong ginawa sa photography, sa sports. What makes sports photography different sa all general photography, Von? Sa sports po kasi kailangan ma-capture mo lagi yung ano yung mga nangyayari, yung mga moments na kumbaga yung magandang moments from the sports, kailangan makuhanan mo. Medyo mahirap din siya kasi minsan mahuhuli ka eh. Yeah, So, yeah. ang hirap ko, kailangan focus ka, hindi ka pwedeng makipag-chismisan sa tabi or kailangan focus ka sa laro talaga. Yeah. At saka kailangan you understand the sport. Yes po, isa pa yun. Kabisado mo siya. Mm, Kabisado mo rin ano yung mga crucial moments, no? tama po. Yeah. Siyempre yung mga winning shots. Yan, importante Mga, po yan. mga Hail Mary shots, yung mga ganyan. Opo. Yung reaction nila after the shot, yung mga ganun. No? Yan, yan. Ang galing. Kailangan rin po. Opo. So, hindi lang basketball yan, Von, pati football and other sports as well. That time, kasi ako po, kasi kaya ako nakapunta doon, kasi gumawa ako ng website for Lasal. Parang ginawa ko siya para sa students ng yung lahat ng branch ng Lasal. So, yun yung Green Book po yung sinabi kanina, Green Book yun. Kasi wala na po ngayon yun. Kasi nag-ano na po kami. Then yun, ginawa ko siya, doon nag-start yung sa sports photography ko. Wow, wow. Parang media kami, every game ng may ID na kami for media. So every game, kailangan nandun kami. Ang galing. Doon para sa yung of course yung student population at alumni. Po, sa UAE. Nila. Oo. So, ilang taon ka nag-cover ng mga games noon sa Lasal? I think mga 3 years po. 3, 4 years. Mga ganun po. So, lahat ng games ng Lasal, Andun po junior. ako. Ang galing. Andun po ako. Mga winning moments and mga sad moments, nandun ka. Opo. Yun na po, retire na ata eh. Yung ibang na-shoot ko. Yeah. Wow. Yeah. Sige, Sel. Sir, comment lang kasi you're also into sports coverage, no? May mga bago ng technology ngayon, sir. Your thoughts on that? One TV network now is already using AI-generated sportscasters. Nga po yung sa sports. Okay naman po siya basta wag lang mawawalan ng kumbaga hindi lang nila alis yung mga totoong sportscaster. Kumbaga maganda rin naman siya kasi nakakatulong din yung AI eh. Basta sa tama lang gagamitin. Pero hindi naman po threat to po, sir, na mawala na ng trabaho yung iba, especially those in industry? Actually nga po yung parang issue ngayon eh. Yeah. Pero feeling ko naman i-maximize lang nila yung side ng AI. Okay maganda naman siya eh. Kumbaga mas may other side yung AI sa totoong sportscaster. Yan po. Mm-hmm. Yan. Kasi ang dami, yes sir. Dami na kasi pinaggagamitan yung ngayon. Ang nati-threaten ngayon yung nasa creative industry. And you being in that industry, I don't know how should our players mag-upgrade, paano sila mag-measure up din doon, no? Do we have that kind of level already na makakapag-measure na yung creatives natin? Medyo problema din sa kasi may mga nandadaya. Yan isa sa mga issue sa creative yung AI. Kasi may iba sumasali ng competition gamit yung AI. So may nahuli. Ngayon may gumawa tinry lang ng isang photographer sumali. Tinitingnan nila kung i-check ng mga judges kung malalaman kung talagang AI yung gamit. Nagpasa, nanalo pa siya. Then doon sa awarding, sinabi niya na hindi niya tinatanggap yung award kasi AI yung ginamit niya. So yun.
So para siyang social experiment kung kayang Yes, opo. dayain, which means kaya naman. Kaya Pala. po, yun po. So anong impact nun, sir, sa mga kagaya po ninyo? Actually, yung AI, tool siya, pwede mo siyang gamitin in a good way sana. Hindi mo siya, huwag mo siyang gamitin sa mga masasamang, like yung ginawa nun, yung kunwari sasali ka ng competition para maganda yung gawa mo, gagamitan mo ng AI. So, pwede mo siyang gamitin kasi in mga other ways na makakatulong sa'yo, mapapabilis yung proseso ng trabaho mo, pero hindi siya yung fully AI. Kung portion of your work, pwede mo gamitan ng konting ano, pero hindi yung magbabago yung work mo dahil dun sa AI. Yun. How different is it, Von, sa yung narinig ko meron sa Facebook ngayon, merong app na mas lalo kang pumugi o lalo kang gumanda. Filter po, filter. Filter. Sa TikTok po ata yun. Meron na po sa Facebook, parang sa TikTok po. Actually, sa automatic daw po kasi sa TikTok eh. Pero ako po kasi, okay naman siya. Maganda rin naman siya, lalo kung marami ka wrinkles. At saka kung mapapabata ka. Pero sa ganun, okay lang po kasi ano lang siya, parang katuwaan. Parang Yeah. okay lang siya. Pero that's what technology has done, ha? Opo. And Kaso you know, ang hirap din po yung ano, yung mga filter kasi minsan di mo na makita yung totoong kung sino yung totoong tao. kaya nga eh, you know, Opo. I was in Manila last week and on our way back, may nakasabay ako is in the cable industry, no? Local sa Pilipinas. And nakwento niya, Von, na he was in China to attend this summit, exhibit sa Huawei, no? And sabi niya, everybody was there. Globe, PLDT, and then yung mga malalaking cable companies, no? And then, ang hindi ko what I cannot forget, yung sabi niya na, it's now a different world. Yung world ng, yung information technology. Talagang ibang-iba na. And natanong ko, how far are they, yung Huawei and doon sa China, vis-a-vis, for instance, sa Pilipinas? And sabi, ang layo na nila. Layo na nila. No? So, wow. And ako ngayon, makikita ako nung feature nung yung sa TikTok, pumogi, meron na tayo niyan. Kung advance na advance yung China, wow, ano pa kaya sa ibang mga bansa, no? And ang importante siguro dyan is kung ano man yung mga improvements, mga enhancements, magagamit for the better. Tama For the po. better, no? Oo. Now, problema is kung gawin yon to misinform or to ruin Tama po. other people, no? Wow. Iba na lang magic ng telecommunication, Technology. magic ng IT, technology. And how do you see it, Von? Looking ahead, lalo pa bang mag-improve pa? Already we have seen an improvement in a marked way, no? Now, in the next few years, how do you predict that things will happen? Tingin ko po mas magiging maano pa yun yung technology natin. Bukod sa technology, yung AI kasi natin, hindi yung ginagamit sa mga, di ba, yung mga robot ngayon, yung matutong mukhang tao na. So, dun, susunod magkakaroon na rin ng tingin ko. Yung parang ano siya, parang siyang robot pero totoong tao. Yeah. Sabi ko nga may nabasa akong article po Parang nagte-test na sila, as in, mukha talaga siyang totoong tao. AI din yung ano niya, yung ano, pag nagsasalita siya, doon wala medyo maano sa pagsasalita, pero halos yun ang ini-improve nila yung para maging parang totoong ano na,
Pati pagsasalita, hindi mo mahalata kung robot ba yan o ano. Yeah, yeah. I think Japan yung gumagawa ngayon po. Sir, nasa technology po kayo. Sa level po ng advancement ng technology, how do we fare ngayon sa Pilipinas? Especially yung mga specialists natin ngayon, IT specialists natin ngayon. Are we competitive already? Actually, sa atin naman maraming magaling na ano, maraming magaling sa IT, sa mga programming, lahat ng mga advance. Ang problema lang siguro sa atin, yung magagaling kasi natin napupunta rin sa abroad. Since okay. yung sweldo kasi sa atin medyo Yun. mababa kasi sweldo. So lahat ng magagaling sa atin, instead na magstay sa abroad sila pupunta. So kaya yung technology natin din kahit paano medyo nadi-delay. Parang ewan ko lang, dati kasi sabi na parang 5 years delay tayo eh. 5 to 10 years delay tayo sa technology. Oh, yeah. Yung sa filmmaking din, sir, are we also that delayed in terms of technology? Sa filmmaking, sa technology, hindi naman. Parang halos same lang naman yung mga ginagamit natin. Ang problema siguro, ang naging problema natin sa film, I think sa story. Yung story natin kasi parang may formula na eh. Hindi siya yung parang sa abroad kasi, like sa US, talaga yung creativity nila, pinapaandar nila. Dito sa atin kasi may formula ng mga producers. So, yun lang susundin lagi. So, yun na yung para mga... kumita. More on money ang sa atin, ang film. Kaya yung mga natin, plots ng mga stories natin, napaka-predictable na yung iba. Yes. Tsaka parang paulit-ulit. Yes. Paulit-ulit lang siya. Kumbaga meron ng ending, alam mo na agad yung ending. Yes, ganun lang. Yung ang context, parang ganun pa rin siya in the last 20 years or so. No? Kasi every scene, alam mo na agad yung susunod na scene. Yes. Yun Kaya yun yung napapansin ko. Parang, yun nga sana sabi gusto kong baguhin yun kung magkakaroon akong chance na baguhin. Kaso lang producer kasi ang missing. Yeah, okay. yeah. Ang ano Pati ngayon, story, pinapakilaman ng producer yun. Oh. yeah. Yeah, dahil producer ang pupusta eh. Pera. Opo, may pera sila. Sila yung may pera eh. So, syempre, Siya ang maintindihan mo rin kasi pupusta. So, siya rin ang maniniguro na may return. opo. That's very interesting, yung nabanggit mo. Ngayon, for instance, you scan through Netflix, no? Ang dami ng mga movies from other countries, no? Meron ng Nollywood, yun pala, Nigeria. Opo. Meron ng Bollywood, no? And very interesting movies, no? And many other countries, although of course, nandyan din ang Filipino movies, no? Pero I guess what's happening now is in the film industry, the world has caught up with Hollywood, no? Opo. The world has caught up with Hollywood na pwedeng mag-compete na, no? Of course, yun, yung punto mo is ang diyan nagkatalo sa istorya dahil Yes. andyan ang ano talaga, no? Yung pinaka-onus nung film, no? And syempre on the part of the producers, yung sinabi mo na formula, yun ang hinahanap nila dahil if it doesn't click, what's the use of investing in that project, no? Tama Pero, po. sana darating ang time na one producer will experiment in the non-traditional approach, no? And hopefully the world will accept that experimental movie. Hopefully. Actually, may gagawin kami ngayon na film na medyo kakaiba siya. Pero hindi ko pa pwede sabihin. Pero hindi siya in the usual, and I think parang okay naman with the producers din yung storya na gagawin namin. So yun, medyo hindi siya in the usual formula. So, galing. Sana po. Ang galing. Good luck dyan, Von, no? And baka sunod nating
Baka hindi ka na namin ma-interview dahil Cannes winner ka na. Sana po, sana po. Academy Award winner ka na. Pag dumating yan, Bon, sana ma-interview ka pa namin, ha? Siyempre naman po. Sana matuloy yan. Yun yan po yung mga plano ko rin eh. Gusto ko rin sumali sa mga cans. Galing, Yeah. Sinabi galing. ko naman sa producers na mga nakausap ko, yun yung sinasabi gusto sumali sa mga international films. So, okay naman sila. Sabi nila sa akin. Hindi ba napag-uusapan sa industry on yung bang how to influence the community? Kasi alam naman natin yung movies at yung mga films is one way of communicating a message. Yung parang ganon. Kagaya ng like movies and yung mga shows from Korea, from yung sa India, no, yung mga ganon, yung mga Turkish. It speaks a lot about their culture, the beauty of their country, and the technology na gusto nilang i-promote nandun. Pero sa Philippines, yun pa rin, no? Yun pa rin ang observation natin. Kung ano yung nakaraan, yun pa rin ngayon. So, and it speaks a lot about the country. Apo. Your thoughts on that, sir? Paano ba sabihin? Sa atin kasi parang ano eh. Parang sa film like Korea, grabe kay drama ngayon. Sobrang Yes. patok sila. Even sa Oscars, nananalo na sila. Yes. So, yung sa atin, talagang story eh. Doon tayo talaga nagkakaproblema eh. Yun talaga, yeah. yung ano eh, yun talaga yung nagiging issues na. May iba naman magandang, actually, hindi naman lahat. May iba naman okay din ang story, kahit may formula. Hindi ko alam kung saan eh. Kasi sa mga artist ng like Korea, ang gagaling ng artista nila eh. Alam mo yung pag umiyak sila talagang iyak. Yung talagang parang totoong iyak. Yung, hindi yung iyak na nagpapaganda pa rin. Alam mo yun, parang ganun. Yung iyak na talagang iyak na totoo. Oo, yung yung talagang tumutulo yung kung ano na sa kamukha nila. Alam mo yung wala silang pakialam kahit may Yeah. nangyari sa mukha nila. I think parang medyo, yung especially mga bata ngayon dito sa atin na artista, parang hindi sila, parang medyo ano sila sa pag sa mga ganun, parang medyo controlled pa rin. May mga reservations pa sila. Do you think it has something Yes. to do with the workshops, with the acting workshops? Pwede. Pwede rin sa workshops yun. Or, kasi usually director talaga magdadala dapat doon. So, baka minsan kasi syempre since pag mga sikat minsan pinagbibigyan natin, may mga ganun ways pagka ano syempre hindi mo pwede big time na kumbaga sikat na artista to, so especially kung bago kang nag-director, hindi mo sila pwedeng masyadong manduhan, parang ganun. May mga ganun sa atin eh. Marami akong naririnig. So, Sir, yung sa anime naman po, how far pa ang Pilipinas? sa anime, magagaling artist natin pagdating sa anime, pero mostly same din, nasa abroad din sila. I think meron ditong company na galing Disney eh, yung may-ari, parang dinala dito. May gumagawa, okay naman, pero magaling naman sila, pero yung may, alam mong, konting ano pa, konting push pa siguro. May Yeah. konting ano pa, konting, kumbaga ano tayo eh, siguro kulang sa manpower, parang gano'n. Technology, hindi po ba kulang? Yung para sa anime. Sa technology, same lang naman eh. Yung ano sa atin, yung ginagamit na din, same din. Pero yung, I think yung sa people around doon sa company yung nagiging ano doon. Kasi yung karamihan, pumunta rin ng abroad. Sa Disney, usually Pixar eh. Pag mga animation. Yeah. Mm-mm. Kasi uso ngayon yung mga sci-fi movies, mga anime, yung mga ganon, no? So, pero parang sa Pilipinas, hindi pa siya nakakapag-take off ng maayos. Wala, hindi pa masyado yung mga sa mga animations natin. Mga Mga anime. ganda rin naman nagawa, parang lumabas sa Netflix. Meron tayong animation sa Netflix eh. Yun, maganda naman siya, yung ginawa doon. Parang 2D animation nung yung ginawa nilang anime doon. Yeah. Bon, let me Yes, digress yes, now. sir. Dito naman sa magazine world, no?
in Yes, this sir. day and age where Switch. everybody, almost everybody has a cell phone, and then laptops are very common sight na. In fact, online lahat, no? Meron pa bang market for magazines, or what are your thoughts on that? For digital magazines, meron pa naman po. Pero sa Uh, abroad, like yung mga sikat na magazines po, meron pa naman. Nagpiprint pa rin sila, alam ko yun. Para sa atin lang naman nag-stop. Sa US, alam ko marami pa rin silang print na magazine. Pero mostly ngayon kasi talaga, nagdi-digital na lang kasi mas cost-effective. yeah, yeah. Mas cost-effective. And so ano din naman kahit digital, mas madali nga siguro mag-subscribe. Opo, yun po. Subscription Diba? based So na lang. Ayan, opo. your market share is expanded. Yes. No, before, kunti lang ang market share pero mataas ang presyo. Pero ngayon siguro, because of the ease that the IT has made it possible, madaling mo subscribe, mas mura ngayon ang subscription, no? So, Mas mura po. mas wider din ang reach. So, I guess ano din, digital na nga, available na nga easily. So, mas marami ang magsusubscribe din. Tsaka mas marireach nyo po yung yung other countries. Yeah, Kasi pag print, worldwide dito na. lang, locally lang pag print. Yeah, oo. Pero content-driven naman din po siya, sir, di ba? Oo. Kahit naman po Oo. is accessible siya digitally, yung platform accessible siya, pero content-driven pa rin. Tapos ngayon, ang bilis mag-upgrade ang technology. Before Opo. kasi subscription, okay na. Ngayon may pa-premium na, no? So, Oo nga po. so may option ngayon si client at yung viewer kung kukuha siya ng premium para yung for a higher cost. Pero depende pa rin sa content kung maganda ba yung content. So after all, it's still content driven. Opo. Anong tingin mo dyan, Bon? Is that pag sinabing ganon, does it make it more challenging, or In terms of po it- sa kita, mas less siya kasi yung ads nawala na sa magazine kasi medyo mahal ang advertisement dyan. So ngayon, since digital na, siguro mga 50% cut na yung kung yung dati mo kinikita Income. yung ads sa income, makakat na yun na 50-40%. Ganun. Mas less. Pero ang maganda naman doon, instead na makakaisip ka rin mga features, mga ibang pagkakakitaan. Kasi pag magazine lang yan eh. Pagka may to the website, pwede kang maglagay ng mga features din doon na pwedeng magbigay ng income. Yan. Meron ba tayong mga samples dyan, Shine, na we can share yung magazine ni Bon? Ay! Wow. Wow! Ikaw kumuha ng picture, Bon? Opo, ako po. Galing Thank you, sir. Angie Salvacion. Wow. Magazine mo to? Opo, magazine ko po. Ito Wow. printed to, sir. Hindi, digital lang. Digital lang po. Digital lang. Okay. Digital na lang. May mga pinrint din ako before, sila Alden, yan, kila Ming. Pero yung ginawa ko kasi doon is lang siya, parang hindi siya talaga yung, naglagay yun pala sa stores. Ang circulation niya sa stores? Opo, kaso lang siya noong time na yun medyo pababa na yung parang nagko-close na yung mga shops na mga nagbebenta ng print magazine. Yeah, true. Post-pandemic na ito, Von. Ito po, post-pandemic na po to, itong kay Ang galing. siguro mga 2 years ago ito. Pwede ba nating ma-scan na ito, Pilipina ba to? Opo, si Max Collins, artista po siya sa 7. Oh. Pero Okay. half siya.
Oo. Mm. Ayan. Oo. So, maganda rin yung ano, yung ang elegance din. At of Oo. course, ang Opo, yung creative. photography. Yung Ang creative. ginawa ko po kasi dito, parang sa ibang magazine kasi parang ano eh, naging the usual na yung attack ng ano ng mga covers, mga shoots nila. So ginawa ko sa akin medyo creative. Yeah, yeah. Your thoughts on censorship, sir? Issue pa ba yun para sa mga creatives? Censorship, ano censorship po? Ba't Yung mo- like for example, ito yung mga ladies natin, I like your maganda yung mga girls kasi fully clothed sila. May iba kasing mga magazines na medyo ano sila no, showy na yung masyado yung mga models, yung mga ganon. Oo. Parang medyo ganun yung ganun ko po sa isang magazine eh. Meron kang ganon? Yun po yung bago kong gagawin na magazine. Yung para sa Viva Max? Opo, sobrang training. Sobrang daring yung mga scenes. Yeah. So, regarding doon, ano naman po, dapat ano lang, magmukha siyang elegant pa rin, class. Classy Oo, pa rin. oo. Classy pa rin. Hindi Oo. yung parang, hindi siya yung parang sexy na, alam mo yun, yung parang medyo bastos. So yun sa akin, ang plano ko is creative in a way, sexy Sexy na creative na classy. medyo class. Opo. Para May ganun taste po. siya. Opo. Oo, hindi na. Pwede ka aning magazine sen. Kani bugal-bugal na ganito daw. Sa anime. Tingnan natin yung iba. Ano to? Digital din ito, Bon? Yes po, lahat po ngayon digital. Yung ano ko, yung mga nirelease ko. Ano mo nga, after. huwag mong piliin yung lahat ng pictures gusto Sige, nating sige. makita. Spotted. Ihurot na lang ano. Yeah, yeah. Isabel Isabel. Ortega. Si ano. Ortega, oo. Yan. Ang galing, galing. Spotted. Oo. Wow. There you go, anak. Malinis siya, Sir Von. Malinis yung ano. Oo, malinis Thank you ang po. shots. Ang galing, galing. Elegant siya. Oo. Tingnan natin siya, yung iba, eh. Ayun. And? Sino to? Si... Si Joshua po, Joshua Garcia. Okay, mga artista, yun. Opo. Mostly artista yung kino-cover namin. Yung But may magazine, mga beauty queens din. May mga beauty queens din. Yeah, tingnan natin. Shine, yung mga beauty queens, shine. Ay, ano, mga lalaki. Kaya, pero ang ano ninyo, sir, yung, yun, yung circulation ninyo, saan ang, kasi digital naman to, di ba? Hindi naman to Opo. printed. Opo, hindi Okay. po. Ang So, pwede galing. siya for fashion, for, Saan ang studio mo, Von? Sa ngayon, sir, wala po akong studio. So, nag-shoot lang kami sa mga studios ng, minsan hotels. Mostly ang shoot po namin kasi location. Kasi mas gusto ko yung, ang ano kasi, medyo, pag studio kasi, ano siya yung, tag dito? Yeah. Limited. Limited siya. So, mas gusto ko yung pinag-shootan namin, yung magagandang locations like hotels. Yung mga hotels na ano, yung tawag dito, yung hindi siya yung the usual hotels, yung magaganda like Rizal Park Hotel. Maganda yung ambience niya doon. Maganda yung setup. Yung B Hotel. Yung mga ganyang hotel po yung maliliit pero magaganda yung tsura. Yeah. Medyo creative. May creativity yung location na gusto kong gamitan. Ito, advertisement naman po ito. Ads shoot naman po siya. Ganda na. Alam mo, mga pictures, tingnan mo, napakasimple pero napakahirap pala nitong gawin, di ba? We had a guest before, yung sa photography. si Sir George Tapan. Oo. Ano rin, no? Sa magazines din yon, sa National Geographic. Ano yung talagang you have this eye na alam niyo when is the best time to take it, how to take it. Yung mga ganito, lalo na, no? Pati yung cloud formation, yung galaw ng waves, ganyan, no? Parang meron kayong nai-imagine na what to take, no? Opo.
Galing, galing. Saan ito, Von? Baler po ito, sa Baler. Ay, your hometown. Nga po, sa province Uh, namin. maganda ang Baler. Baler. Pero pa maganda po dyan yung ano sa yung Digisit Rock Formation. Rock Sa formation. Baler. Oo. Apo, meron dyan. maganda doon. Meron Rock formation kakakita ko daw, meron daw. sa ano. Oo. Sir, napakamahal, napaka-expensive ng hobby ng photography, no? Magkano pinakamahal na camera niyo po? Medyo mahal po eh. Medyo mahal din yung ano niya eh. Yung hindi isa. Yun. Yung Labanan isang ng yung camera katabi. yan eh. Yung katabi niya, yung ano yan. Ayan katabi daw, yung isa. Kaunayan Falls. Sa Wow. Aurora rin po yan. San Luis, Aurora. Wow. Opo. Wow. Medyo nahilig din ako sa mga landscape kasi naisip ko in the future just in case magkaroon ng chance mag-exhibit. Gusto ko yung mga landscape. Yan. Sir, matanong ko lang po, nagmamatter po bang brand ng camera? Hindi po kahit anong camera basta yung nasa tao naman yung ano po eh. Yan. Ito po, ito yung hindi wala kahit luma po yung camera niyo, wala naman po. Wala problema yun. Nasa tao talaga siya. Ako, bihirang-bihira ako mag-upgrade ng camera eh. Kasi may mga kilala ko na photographer. 10 years. Yung mga magagaling ang camera. Yan, ito po yung Digisit Rock Formation. Ano yung cloud yan? Or... Hindi po, parang ano siya, nagka-cloudy because of the shots. Parang long exposure siya. So, yung alon, instead ng maging alon, nagiging smoky shot siya. Okay. Wow. Para akala ko, first glance, parang drone ang Cloud. ginamit mo. Opo. Hindi, pa-camera po, luma pa po gamit ko dyan dati. Galing. Old cameras pa. Anong favorite subject niyo po sa mga photos niyo po? Ako, mas more on sa ngayon kasi parang mas gusto ko mag-landscape eh. Pero portrait, okay din ako sa mga fashions ko. Mga portrait. Pero yung landscape talaga yung parang binalikan ko siya eh. Yeah. Lately. Gusto ko Tsaka- talaga yung parang nakaka-relax tingnan. At saka magandang memories mo sa Baler. So, ayan, binabalikan mo talaga, no? Kaya nga po yung plano ko yung every time na pupunta ako na ibang lugar, gusto ko lagi ako may mga landscape na makukuha. Galing, galing. Ganda rin. You have very good memories of your home province, no? It shows. Opo. Thank you po. Galing. Galing. May- Siya, yeah. tingnan pa natin siya. Ang ganda ng mga pictures, si Bon. No? Do you paint, Bon? Paint. Do you paint? Pinto? Dati po, pero matagal na po eh. Tagal na hindi nagpo-paint. Oh, well, you have a good eye, no? So, ano yan? That's something you might want to do as well, no? Dahil gusto ko rin po siyang gusto ko rin bumalik, pero kailangan ko ata mag-workshop ulit. Para gano'n, para yung feel lang nung maibalik ko siya. Dati mahilig ako mag-paint ng mga portrait. Motion portrait po ako dati. Yan. Tingnan natin siya, yung ibang pictures niya. Meron pa ba? Ang dami, ang galing. Yung sa photos niyo po, sir, marami pong yung subjects niyo, yung landscape, yung mga view, yung mga ganon. May na-engage na po ba kayo mga LGUs or tourism offices? Kasi maganda yung mga shots niyo eh. Wala pa po. Wala pa po na sa mga LGUs about sa mga landscapes. Pero isa sa plans ko yun dati. Kasi nung naging busy, hindi ko na siya nafokusan. Ito sa Baler din po sa Baler. sa bridge. Baler ito, Von? Hanging bridge, opo. Sa hanging bridge. Sa Hanging Bridge. Wow. Opo. I've never been to Baler, although kasama ko of course, Senator Angara and si Belia, yung Angara Opo. Castillo. Oo. Yun po, parang medyo kamag-anak din po namin sila. Pero medyo malayong kamag-anak na. Pagka mga reunion, nag-aaya po sila eh. Ano yun sila? Dad ko kasi, yung daddy ko kasi best friend niya, pamangkin ni Angara. Yan. Pamangkin.
Oo. Pero Angari din po siya. Sibelia is the younger sister of Senator Angara. Yeah. Pangasawa niya si Castillo, dating lawyer ng Sisip Salazar Castillo, who established his own law firm, Castillo Laman Tan Pantaleon, no? Mm. Greg Castillo. He was Narinig ko sa yung apelido. number one in his class sa UP, number one in the bar. Ay, wow. Wow. Oh, Galing. Galing. mga ano yon. Greg Castillo, yeah. Galing. Ganda ng mga pictures. Shine, pakita ko yung mga pictures, Shine. Paano yun po, naka-experience na po ba kayo ng ninanakaw yung pictures nyo po? How do you handle? Dati pala meron. May nangyari sa may message ko lang yun, yung kumuha nung photo. Inano naman niya, dinelete naman niya. Kasi, Parang ano niya si credit. Parang kinakredit niya sarili niya doon sa photo. Wow. yeah. Ito, Abroad, ganda. medyo mahigpit sila doon sa ganun. Para pwede mo talaga sila i-demanda pag sa atin, hindi masyado. Yun na nga eh. Tapos napaka-upo. So yun nga po, hindi masyado sa atin ang problema. Itong picture mo na ito, very artistic to, Von, ha? Sinadya mo Thank you po. na hindi balansyado yung sa Apo. chest, no? Hindi balansyado. Apo. Medyo mas malaki yung sa left. Teka, tinitingnan ko ang shades. Hindi. Shades ang tinitingnan ko. Doon ako, Yeah. ang ganda ng mata. Ang balance ang akong katanahon. Ang ganda ng mata. Pero mukhang sinadya talaga. Sinadya na hindi balansyado. Apo. Parang ano yan, spot the difference. Oh, spotted nga eh. Apo. Spotted yan. Ito nga pala. Oh, iba yung na-spot niya. Ako nga, sabi ko, ang ganda ng hair niya, oh. Ang ganda ng mata. Iba yung nakikita niya eh. Spotted. Si Shine, tinatago yung mga pictures eh. Oo. Sige, tingnan natin. Ayun. Yan, beauty queen po yan. Beauty queen siya. Beauty queen. Mm. Wow. Ganda. Galing. Itong mga ganito, Von, ilang minutes or how long will it take? Yung isang shoot kasi namin usually po mga pag babae mas matagal kasi sa makeup po. Nag-start hindi ka 2 hours ang makeup. Kung may changes po kayo ng makeup, sa makeup pa lang siguro sa first minsan may shoot kami whole day. Wow. Itong sa studio, pag studio, mga 6 hours, ganyan po. Wow. Yeah. So, ang dami yung mga anggulo tinitingnan dyan and all that, no? Opo. Yeah. Damit, kasama ang damit po. Sa pagtingin ng mga photos, kailangan yung damit, bagay sa makeup. Lahat siya, partner dapat. So, Yeah. iba rin ang ano mo, no? Talagang, you really have to enjoy doing it for you to be able to actually do it. Opo. Actually, mas matagal mag-edit. Yung shoot, mas madali kasi yung editing, yung pag post-production na. Mas matagal ang post-production. Wow. Yes, so, yeah. So how do you draw that beautiful aura from your subjects? Kasi ang gaganda nila, lahat ba pwedeng mag-post ng gano'n at bigla kang gumanda? Pero I think I understand, dinidirect pati yung pose, pati yung look nila sa mata nila. Saan tumingin. Yung mga gano'n, Okay. diba? Okay. Kids Okay, ito isa. Lugar. Oh, she's pretty. Nice. O kagaya niya, no? Diba? Opo. Maganda siya. Dapat sultry look siya. Fierce. O, yung mga ganon. Mas more sa fashion, ganyan eh. Kailangan medyo sila eh. Medyo fierce yung dating nila. Yeah. Fierce look. Sultry. Hindi masyadong smile. Pero may mga ibang smiling din. Pero mostly dapat medyo sila. Medyo mas may serious. Hindi naman serious yung tawag doon. Mas fierce. Mas fierce nga. Yun yung pinaka-term. So itong session na ito, ilang shots did you actually take? Usually More or less. More than 100? Hindi. Hindi, more than po. More than? Kay 6 hours ko na. Lagi. Di ay? Oo. Minsan, usually isang shoot ko po mga 1,000 na shots. Lahat ng Lagi. layout. 1,000 shots. Pitong pipilian.
Opo, pero iba-ibang layout na po yun. Like, alam for looks. May mga looks kasi yan per ano, alam sa Oo. isang shoot, 3 to 4 looks, ganun. Yeah. Okay. Iba-ibang anggulo, iba-ibang Opo, damit, iba-ibang damit din po. agoy. Okay, nice. Agoy. Okay, ni sir. Oh. Spotted gabi. Spotted. Jacuzzi man. Oh, tsada niya. Opo. Walang Niya. walang laman ang jacuzzi. Walang laman. Walang tubig, oh. Oh, abo na ko. Wait Opo, lang. wala po. Jacuzzi ba na? Uh-huh. Jacuzzi po, jacuzzi. Yun na nga eh. Gaw, tsada, yung bots. Maganda yung Ang ganda. bots. Ang galing Yeah. Nauso po yung ganyang boots sa mga shoot. Baka gagayahin ni Maricel to sa bahay. Ay, gano'n ko. Bots lagi mag-apiyan eh. May, ito sir, tips na lang po sir sa mahilig magpa-picture at mag-selfie. Ayan. May angle ba talaga ang bawat tao na kung saan siya maganda? Oh, actually meron. Pero kasi minsan, di ba? minsan may mga iba kasi na feeling na hindi sila maganda sa kanan, pero minsan mas maganda yung kanan nila. May mga ganun. Isa maganda yung straight. Kasi may mga models ako na shoot na ganun. Gustong-gusto lang lagi nag-choose, lagi nakakaliwa. Sabi ko, i-diretso mo, bigyan mo na ibang variation para makita mo. So yun, pag nung nakita naman lang, maganda pala. Kasi feeling nila lagi, lalo pag mahilig selfie. Puro ito lang. Bon, laruin natin, Bon. Si Maricel. Paano picturean ko siya? Anong angulo ba dapat? Tingin mo. Siya din. Si Maricel. Ako si Maricel. Sige na. Si ma'am, parang kahit yung frontal ni ma'am maganda eh. Ay! Sa kaliwa, mas maganda. Kapiki na. Sa kanan, Maganda. Kapiki na. may ano niya, sa kaliwa, maganda. Sa kanan, mas maganda. Sa harap, ang kulang. Oo, malag. Sa likod siguro, basketball. Diba? Hindi, seriously, pro si Bon eh. So, sa kay Maricel, mas maganda pagharap talaga. Hindi left, looking at her left or looking at her right. Si Sige nga po Maricel, ng left and right. ikaw ganun si Maricel. Ganda nga. Ikaw si Maricel. Serious na kay. Sorry, tingnan mo nga siya. Tingin ka nga sa left. Ha? Anong tingin? Pinaka-best para sa akin yung front ko. Ay? Wow. Si sir. Sige. Siya, ano? Diba? Yun nga, sir. Yeah. Eh? Okay, sir, meron kasing korte ng face na kahit anong side. Yung sa korte ng face ni sir, kahit anong side. Sir, kayo. Sabi Guwapo. Guwapo si sir sa lahat ng side niya. Ante, sa kanya lahat ng side. Bakit sa akin front lang? Sa korte po kasi na nung... Sa korte ng face, may square, may rectangle, may oblong. Puti ng buhok ko. Yeah. Wow. Matingin mo, share mo ka pictures. Si Shine, tinatago yung ibang pictures eh. Ayan, mag-post. Bet, tingnan natin. Ito. Site lang. Sino to? Si Andrea. Andrea. Artista sa 7 po. Oo. Ayan. Tapos yung ano pa niya, yung earring. Opo. Inano niya sa black na dress, no? Opo. Ganda. Ikaw na rin nagsa-style ng subject niyo po. Hindi po, may stylist. May stylist din. Meron po. Tsaka makeup artist. Sang team yan, di ba? Pati Opo, isang team. yung buhok niya, oh. Yan. Talaga. Hairstylist. May gel pa, ano, and all that. Siya, Opo. gel na. Gel Diyan na. ba? Gel na. Shine, di ba? Oh, yes, sir. Sige, Shine, patingin pa. Iba. Ito, galing. Ito ano, Beauty queen po. Beauty queen. Beauty naman queen. din to. dito naman sa photo na to, si Tia Tumal. Tumalia.
Tumalia. Tumalya. Ayan, eto naman makikita mo ngayon yung aura ng Yeah. ganda niya. Oh. Parang Opo. pero ano siguro yan, inherent na yan doon sa tao, no? Hindi yan, Opo. or pwedeng ma-enhance yung beauty kahit hindi naman masyado. Parang ano, Pwede po. Sa That- lighting, that is- kasama rin yeah. po yung lighting. Nakukuha rin siya sa lighting, lighting. Yan. tapos yung editing look and sa lighting. eyes. Oh, yung sa mata. Doon po Oo. nakikita kasi minsan kasi pag may mga nagsushoot din ako ng mga artista, kahit anong gawin mo, maganda naman yung lahat na pose and everything. Pero yung sa mata kita pagka pagod or ano magano po, may mga ganun eh. So kahit anong gawin, yung sa mata, hindi Lumalabas. lumalabas talaga kung pagpagod siya or malungkot. Yun ang aura na wala. Yun po. Mawawala. Yeah. Hindi mo talaga makukuha yung parang ganito siya. Masaya talaga siya. Kita mo agad sa feel nung Yeah. mukha niya. Ito, ang galing, no? Mata, Yeah. masaya So siya. refreshing. Von, I'm Opo. sure marami tayong nanonood who may want to access your magazine, no? Ano bang Opo. dapat gawin nila? Ano po, paano po? How can they access your magazine online? Pwede po nila i-visit yung yung website namin, www.spottedmagazine.com. Okay. Opo, may website po tayo. Spotted.com. Ano po lahat. Opo. Yan, Then- galing. And then, meron kang Yung mga... social medias din po tayo, Spotted Magazine. Spotted Okay. Mag PH po yung mga social media natin. Instagram, TikTok, Facebook. Yun. Meron kang sample dyan, Shine, ng yung mga sports pictures niya? Wala. Oh, okay. Interesting din siguro which particular part of the play kinuha mo. No? Opo. Interesting din dahil ano yan biro mo yung entire game, kinakapture mo ng isang photo lang. Opo. Tsaka talaga mag-aabang ka ng magandang mga moves Yeah. nila. Yung expression nila pagka nasasaktan or nagbubungguan. Mga ganun. Yun. Yun yung pinaka-exciting sa pag-shoot ng sports. Yun. Wow. That should be interesting to see, no? Opo. Ang dami mong mga talents, Von, and wow. I'm sure yung talents mo would be more, would still be enhanced with the passing of time dahil marami ka pa ring exposure that awaits you, no? Tsaka every nag-aaral ako ng mga bagong styles. Galing. Like, lahat inaaral ko talaga siya. So, pati lighting, kahit, kasi Galing. ngayon, di ba cinematography, Yan. gusto kong i-apply yung lighting ko from cinematography to my photos naman. Galing. So, yun yung susunod kong gagawin sa Spotted. Tapos directing mo, maano mo na yan. Apo. Yes, So, yun po. wow. Si Yeah. Von, if you make it to the Cannes or to the Academy Awards, Opo, syempre po, kayo una. Pag nakasama tayo sa Kate, Cannes. Oo. Mm. Von, maraming sinisin na lang na kami ni Shine na overtime na tayo. Now, pasalamat kami, Von, sa your spending time with us, no? I know your Thank you, sir. schedule is kind of tight. Can we ask for your closing message, please? Ayun, para sa mga katulad ko na gusto maging halimbawa, director, photographer, or cinematographer, talaga lahat pagdadaan, mas magandang pagdaanan nyo lahat from baba pataas. Kasi doon kayo mas magiging magaling sa ginagawa nyo. So, huwag kayong susuko, yun lang pinaka-importante. Kasi talagang may habang proseso siya eh. Lahat naman trabaho kahit hindi naman sa directing, sa cinematography, or sa photography, lahat yan dadaan ka sa proseso talaga ng simula. So, syempre pinakamahirap magsimula talaga. So, yung importante dyan, hindi ka susuko. Gawin mo yung gusto mo. Kung yung tipong magpapasaya sa'yo, yun yung gawin mo. Kasi mamomotivate ka niya kaysa yung gagawin mo hindi mo gusto. So, mas less yung motivation mo doon. So, gawin mo yung gusto mo, wag ka lang susuko. So, yun yung mga kailangan nyo lang gawin para maabot nyo yung gusto nyong gawin sa buhay. Galing.
Yes. So, Thank you, attorney. Yeah, Sel, ang aking takeaway dito sa ating session ni Von Buenconsejo is dalawang bagay. Number one, a journey of 1,000 miles begins with the first step. No, yan yung you just have to do it. No matter how daunting, how difficult it appears, just do it. Pangalawa, huwag kang sumuko. No, Yeah. tuloy mo lang and do your best. No, and Von, we wish you all the best. Maraming salamat sa iyo. Thank you, sir. Thank you, sir Oka. Thank you, ma'am. Thank you, You sir. have a Thank you. bright, very bright future, and remember, you have fans here in Cagayan de Oro, and Thank you, sir. Thank you, we'll sir. be Thank you, rooting sir. for you. Salamat po. Dagan Salamat salamat. po, Thank you salamat. very much. Sir Von, thank you Ma'am for Maricel. joining us. Yes, thank you. And Attorney po. Oka, thank you very much. Ug sa tanan, dagan kaayong salamat. Ug maayong hapon kaninyong tanan. Thank you. Bon, thank you. Thank you. Bye-bye po. Sige po. Thank you po. Thank you.